Anong bansa man yon? Well, depende din yan sa kondisyon. At unang magkakakaso na Asian, Duterte. Kaya naman pala marami talagang katanungan na kahit Maraming nakaabang, hindi nga lang, sabi nila, hindi lang nga yung Asian community, kundi yung iba. Kasi ang isang, sabi nila sa korte, racist. Kasi ang mga nakakulong from African countries. Kaya iba yung dating doon ni Duterte na, ano ako dito, first Asian. At siguro, first time na kakaiba yung luto ng kanin. Kasi sa atin, yung white rice. Sa kanila daw, yung may lentils, gano'n. Pero ikaw, Atty. Conti, nakapunta ka na ba sa Dahig? Yes po. Nakita mo na yung conditions dun sa, ano nga ulit pangalan ng prison na yon? Ah, Scheveningen? so, ICC detention facility sa Scheveningen. 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 Nandoon ngayon ng dating Pangulo. Doon sa jail, hindi pa ako nakapunta. Pero doon sa court, nakapunta na ako sa iba't iba actually yung building yon. Yung ang style yata nila para i-ensure na hindi maghahalo-halubilo yung prosecutor, yung registry o yung parang admin area, tapos yung judges, hiwa-hiwalay ng building. Pero sa tingin niyo naman, Attorney Chrissy, na yung mga conditions doon sa detention center ay medyo okay naman na tipong komportable naman ang ating dating presidente? Yes, kasi po sa trainings namin sa ICC, ang itsurahan, pagpapaliwanag ano ang karapatan ng akusado at ano ang dapat niyang gawin doon sa detention facility. Sumakto nga na nagkaroon kami ng session nung January. Right before. Tapos ni-run through nila anong gagawin ko pag nahuli. Anong January, nandoon kayo? Hindi, online. Akala ko nandoon ka parang nagkaroon ng advance party, ha? Hindi naman. Pero meron po tayong councils na accredited sa ICC na Pilipino na nag-training doon. Pero hindi naman sila nag-tour. Nag-present lang yung parang unit tungkol sa anong maasahan doon sa jail. At nakita naman natin doon sa mga videos tsaka doon sa kanilang coverage sa Flickr page at tsaka sa YouTube ng ICC, may itsurahan ng kung ano yung ICC detention facility. Hindi hotel. Okay. Hindi hotel, hindi ka doon, hindi ka nililinisan araw-araw, 'di ba, yung may housekeeping. Pero parang bed and breakfast na hostel na maayos ang tutulugan, may sarili kang kwarto, may sarili kang palikuran, hindi to shared bathroom, may bibigyan ka ng pagkain. Ang isa lang talagang reklamo pala noon pa man ay malamig ang pagkain. Ayun. Kasi malamig doon European din Parang sa kanila sapat na yung cheese sandwich. Parang hindi ba ito toaster? So, yung pagkain, tapos yung anong pwede mong gawin. Meron silang actually access sa library, may access sila sa gym, may access sila sa parang play area, at may access sa intranet. Pero matanong ko lang, Atty. Chrissy, dahil sabi mo malamig yung pagkain, pwede ba magpadala ng pagkain doon via Lalamove o Uber Eats? May security check. Kaya pagkatapos sa security check, malamig na yata. Pero, ang sabi nung noon, meron silang detenido na Africans, sabi nila, hindi culturally appropriate. Kaya nag-relax yung ICC. Kaya sa kanila nga, ang intindi ko, ang sabi nila, bibigyan nila ng, or magbibigay yung mga detenido ng listahan. So, grocery list for the week. Kani, bigas, isda, ganyan-ganyan. So, pwedeng magluto. Pwede ding magpadala ng pagkain. So, kaya, hindi naman pala medyo nakaka-api. ay, hindi po kawawa. Pero hindi rin komportable todo dahil siyempre nasa isang kwarto ka lang, nasa isang facility ka lang. At ang alam ko parang binigyan na ng extended visitation days ang dating Pangulo. Tama po ba yun? Sabi nila, pwede namang mag-arrange ng gano'n yung ICC. Pero talagang entitled ang lahat na mabisita. In fact, para masigurong mabibisita lahat ng akusado or ng detenido doon, kung walang pera para lumipad sa dahig, papamasahihan ng isang tinatawag na trust fund. Kung walang pera. Pero kung katulad naman ng Duterte family na labas-masok,
Hindi, sa iba na lang natin bibigay yung funding. In your capacity as yun na nga, an advocate and a very active lawyer in cases filed before the ICC, ikaw, Attorney Christine, nakikita mo ba na marami naman bumibisita doon sa ating dating presidente? May visibility ka ba kung sino sila, ilan sila, gaano kadalas? Wala, nung nandoon ako nung March. So, nagpunta ako ng March para simulan yung discussions patungkol dun sa registration of victims or application para makilala na victims of the case. Doon kami sa court area. Sila doon sa jail. Detention, yes. Pero dama ko na sunod-sunod ang mga pumapasok. Tapos, malaking suporta sa labas, kaya lang hindi makakapasok ang lahat. I see. Limitado yung listahan ng pwedeng pumasok. Immediate family, abogado, at parang may ilang kaibigan, kumbaga, na pwedeng pumasok. Pero sa nakikita ko, parang hindi lahat ng kaibigan pinayagan ng ICC na pumasok. Yung mga senador, parang hindi nakarating o hindi pinayagan. Kaya, sila ang magbo-broker noon. Hindi ko alam kung ano naging arrangement. Pero yung isa pang dagdag, meron silang phone calls. I see. At up to 200 minutes, parang cellphone Per day? per month naman. Per month. 200 minutes per month anywhere in the world. Ang intindi ko kumbaga bayad I see. na minutes na pwede mong ipantawag doon sa bahay nyo, sa kapamilya mo, or sa abogado mo. Okay. So, ang tanong ngayon, Atty. Chrissy, dahil may nakabimbin na ang tawag ba ron, petition or motion na gustong bigyan ng pansamantalang kalayaan or release from that detention center sa ICC. At the same time, meron yatang third country or countries na willing to accommodate, di ba? Maraming nagsasabi na huwag to include that prosecutor. Marami nang nagsasabi, sige na naman dahil may edad na yung ating dating Pangulo at marami siguro matutuwa pag makita na binigyan siya ng komportableng or mas komportableng kumbaga detention sa ibang bansa. Ano ba dapat ang sa tingin na tama at makatarungan sa ganitong klaseng situation? Hindi na ito bago sa ICC na mahingi ang interim release at pumayag naman noon na ang ICC sa interim release ng isang detenido. Pero may kondisyones. At ang punto din nila, may objective kung bakit nakakulong. At yung objective sa pagkakakulong, natagpuan yon ng ICC pre-trial chamber nung nag-issue siya ng warrant of arrest kay Duterte. Kasi kung tingin niya, hindi ito flight risk. Kung haharap naman to sa kaso ng voluntarily, sorry, invitation or summons na lang ang kanyang i-issue. Pero nung March, nag-issue siya ng warrant of arrest upon a finding that this person might probably flee and not participate in the proceedings. Kaya ganun kaaga, may ganun ang finding. Kaya itong interim release, bagaman matter of right, babangga na siya dun sa initial findings ng ICC. But at the same time, Attorney Chrissy, yung sinasabi natin na humanitarian considerations, bilang advanced age na yung ating dating Pangulo, hindi ba nabibigyan ng kumbaga pabor or consideration yan? At saka at the same time, Attorney Chrissy, based on your knowledge about all of these proceedings, meron na bang isang tao who is charged with a crime before the ICC na binigyan ng interim release? Meron na. May ilan na binigyan na ng pagkakataon yung ICC na makalaya, makauwi after a warrant of arrest. Pero ang kaso nila ay medyo minor. It is the fifth crime of the court kung tawagin. Yung obstruction kung sa atin. So offenses against the administration of justice, Article 70. Pero yung mismong krimen ng korte, crimes against humanity, war crimes, crimes of aggression, genocide, wala pa. So kahit isa, hindi talaga Wala pinagbigyan. pa Oo hindi naman sa hindi dahil bawal. Pwedeng he could be the first one.
Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.